usapang ICC naman tayo. Ito, sigurado, tawa no more na ngayon, mga kababayan, at mapapadasal sigurado itong si Bato. Dahil doon sa inilabas, mga ka-GP Natics, ito kasing si Enzo Recto eh. Bakit naman kasi chinichismis nyo na kaagad si Bato? Tobat sa Tagire, mga kababayan, pinangalanan na co-perpetrator nitong si Digong Duterte at malapit-lapit na po ang kanilang warrant of arrest. Ito, para naman tayo mga kababayan ay masiyahan, pakinggan muna natin itong si Enzo Recto. Yan, sa dokumentong lumabas galing sa ICC, sa prosecutor, sigurado na si Bato. Nabunyog Lorena Vandalom, hi, salamat sa pag-send ng stars. Sigurado na mga kabunyog, walang duda. Kasing sigurado ng ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Okay, mga kababayan, ito ang pahayag nitong si Enzo Recto kasi nga po nasa Netherlands ngayon itong si Enzo Recto dahil sila po ay nagpaprotesta doon. Mga kababayan, para naman na maipakita natin syempre kung ano nga ba ang totohanan. Tama ba yung kanyang ibinabalita, mga ka-GP Natics? Ito ang ating puntahan at atin pong basahin, mga kababayan, itong na-share po ng GMA. Pagpasensya nyo muna yung article na kung hindi natin maipakita ng maliwanag. Medyo nag-aano nga siya. Ito, mga kababayan, De La Rosa Aguirre named in redacted briefer on ICC charges versus Duterte. Ayan, maliwanag yan ha. Mga kababayan, sabi pa rito, the names De La Rosa and Aguirre were mentioned in the public redacted version posted on the International Criminal Court website for the prosecution's pre-confirmation brief on the crimes of humanity charges against former President Rodrigo Duterte before the tribunal. The first names of De La Rosa and Aguirre were not mentioned, but the brief, already heavily redacted, referred to De La Rosa as the PNP chief, mga kababayan. Hindi daw binanggit yung De La Rosa, pero binanggit doon PNP chief. Senator Ronald De La Rosa was the first chief of the Philippine National Police under Duterte. GMA Integrated News is getting his comment and will publish it as soon as it is available. De La Rosa, redacted, promised that they would immediately implement a scaled-up version of the Davao model. If someone fights back, they'll die. If nobody fights back, we'll make them fight back, produce blood, instill fear. The 78-page brief read. Nabasa daw doon, mga kababayan, ito kasi yung mga nagdedetermine na ito ay si Bato de la Rosa. Dahil doon sa mga statement, mga kababayan, na if someone fights back, they'll die. If nobody fights back, we'll make them fight back. Ito yung utos ni Digong Duterte kay Bato de la Rosa. Since binabanggit yung PNP chief at kailangan nilang implement ang Davao model, tapos na nakalagay pa dito yung statement na ito, quote and quote, mga kababayan, so wala nang iba kung hindi si Bato de la Rosa ang tinutukoy dito. On the very same day that Duterte appointed De La Rosa as PNP chief, the briefer said De La Rosa issued a command memorandum circular formally launching the anti-illegal drugs campaign nationwide in express pursuance of Duterte's campaign promises. It said, CMC number 16-016 set out Project Double Barrel. Ito, double barrel. Yang na yan, panahon din ni De La Rosa, which was modeled after Davao City
policing strategy and directed at the neutralization of illegal drug personalities nationwide. De La Rosa told reporters, killing in name of drugs. This is really about killings in the name of drugs. So you drug lords out there, get ready because I'll crush you. Mga kababayan. So talagang walang ligtas. Lahat ng mga statement na ito ay galing kay kay Bato de la Rosa. Diba? No first name was mentioned, but Duterte's first Secretary of Justice was Attorney Vitaliano Aguirre. Ito naman, kay Aguirre, I never said it. It's completely false. I never and I will never advocate extrajudicial killings. I want to be confronted by my supposed false statement. When did this happen? Who interviewed me? In this interview recorded, why is this that this false statement of mine was never publicized before? This is the first time I heard this accusation. Thank you for getting my side on this matter. So ito rin mga kababayan. Lawyer Christina Conti, an International Criminal Court accredited assistant to the counsel, on Tuesday said she believes that the tribunal is seeking to establish that De La Rosa was a perpetrator of the former president. Ang malinaw na pinapakita sa atin ng prosecutor na merong nangyaring DDS killings at ito ay naayon sa isang plano nung naging president na si Duterte na buo o sinagawa yung national plan. It is clearly being shown to us by the prosecutors in English lang. At binabanggit nga doon sa pre-confirmation brief ang naging masusing role ni Bato de la Rosa at para sa akin, malinaw na inilatag na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. And the pre-confirmation brief indeed mentioned the key role of Bato de la Rosa, and for me, it is clear that it lays out Bato de la Rosa as a co-perpetrator. So ayun na mga kababayan. So ano nang mangyayari ngayon dyan? Bato de la Rosa, magtatago ka na ba? Sabi ni Ardayan, kay Aguirre human rights, not EJK, but like kay Congresswoman De Lima ni Aguirre. Baka mas mauna pa ang paghuli ng ICC kay Sara Lucring kaysa sa impeachment, sana nga. Eh hindi pa naman napapangalanan dito si Sara Duterte, mga kababayan. Ang talagang inilabas pa lang ng balita ngayon, ayon nga kay Enzo Recto, ay itong si De La Rosa. Yun pala yung pinapangalanan niya. Pero binabanggit dito sa GMA, mga kababayan, kasama. Hindi ko masyadong maintindihan yung kay Aguirre dito. Pero since yun ang pinaka-topic, yun ang pinaka-caption nila, mga kababayan, ay mukhang itong dalawang to ay kasunod na. 'Di ba? Kasunod na po na hahainan ng warrant of arrest. Nabubulol ako Tumana akong tubig. Sorry guys. Nakakatuyo magsalita. Ang tapang kasi ni Bato during the 30 time, akala niya forever ang power ng puon niya, sabi ni Felicity. 'Di ba? Dumating pa nga sa punto, mga kababayan, na itong si Bato de la Rosa ay sinasabi niya na sugurin. Kung gusto nila, patayin nila yung mga adik. Sugurin yung kanilang bahay, di ba? At sunugin. Yun ang hindi maganda dito kay Bato de la Rosa. Dahil tinuturuan niya pa yung mga tao na ilagay ang batas sa kanilang mga kamay. Oh. Sana nga, mga kababayan, ang sa pagkakaalam ko kasi, dapat, 'di ba, kahapon ay confirmation of charges dapat ditong si Duterte. Kaya lang, delaying tactic ng mga ni Kaufman ay hindi na nga raw kayang humarap, hindi na kayang tumayo at hindi na maalala mga ka-GP Natics yung kanyang mga kamag-anak. Ngayon,
dahil nga ito ay napapansamantala po na nahinto. Ang nangyari mga kababayan, dapat kung ito ay natuloy, kasunod na mismo yun. Magpapatuloy na ang pagdinig, tapos kasunod na rin po sana yung paglalabas ng warrant of arrest ng mga perpetrators nitong si Duterte. Kaya lang hindi po nangyari yung confirmation of charges kahapon dahil nga sa delaying tactic nitong si Kaufman. So delay din mga ka-GP Natics yung paglalabas ng warrant of arrest ng kanilang or ng kanyang co-perpetrator. Yun po ang nangyari dyan. Pero syempre, mangyayari ang dapat mangyari. Baka naman daw pwedeng bitayin si Sara magna nang mawala na salot sa bansa natin. Wala nga po tayong bitay dito eh. Kasi yung mga kaalyado ayaw din naman. Sabi ni JNF Rams, lunok-lunok rin kasi pag may time GP charot. Ano lulunukin natin? Wala malunok. Aha. 'Di ba? Mga loko-loko kayo ha. Pero magtataka tayo, sino kaya ang isipin natin matapos itong si Bato, si Aguirre, sino kaya yung mga susunod na maglalabas ng warrant of arrest? Parang very exciting pero medyo nakulangan na ako ng konti. Bakit kanyo? Mas exciting ako na si Torre ang manghuhuli sa kanila eh. Kaya lang wala na si Torre ngayon mga kababayan. Kasi kay Torre talagang grabe ang inis nila. At kapag si Torre ang nandoon mga kababayan, mas lalong madadagdagan ang inis nila. Bakit? Inis na nga sila nung hinuli si Kibuloy. Inis na nga sila nung hinuli si Digong. Eh di mas may inis sila kapag si Torre ang nanghuli sa kanila. 'Di ba? From the third mouth, sabi niya, magdrama ka lang ay makukuha mo na ang simpatya ng tao. Yun nga po ang nangyari, mukhang naturuan itong si Digong Duterte, mga kababayan. Kaya habang pagpapacheck up po sa kanyang mga doktor, ay nagawa nila itong mabilog. Nagawa po nila itong kumbinsihin. 'Di ba? Pero kung iisipin natin, malabong-malabo na itong si Digong ay makalimutan niya ang kanyang anak. Kasi ang kanyang mga anak, rather. Kasi nga, si Kitty nga, sinabihan niya ng magtira ka, di ba nagpapabago ng mukha yun si Kitty. Tapos, ngayon, sabi ni Digong, magtira ka naman ng para sa akin. Ibig sabihin, magtira, kasi lahat halos pinapalitan niya na eh. Magtira siya ng kahit papano ay matatandaan ni Digong sa kanya. Hindi na matandaan yung mukha niya kasi puro puro retokada eh. 'Di ba? Pwede pa si General Torre kasi police naman siya at 4-star pa ata, wala pang retired ka GP ang alam ko. Hindi, ang tanong kasi doon, kung uutusan pa siya ni General Nartates. 'Di ba? Napakamahirap naman kasi noon, Wisely Mateo, na PNP chief, tapos 4-star si General Torre, si Torre ang uutusan mo manghuli kay Digong. Mahirap 'yon, 'di ba? Parang awkward 'yon. Aha. Ano? Yung mata ka GP? Ang lulunukin? Lang hiya, mata lulunukin, grabe ka. Drama lang ni Digong yan pag nakauwi. Yung mata na lang. Mata ni Kitty. Ang hindi napapalitan. Dapat si Trillanes ang magpuposas kay Batorni para wish granted siya watching from Singapore, Sir GP. Kaya nga eh. Kaya lang hindi naman pulis si Trillanes, guys. Paano yun? 'Di ba? Pwede naman siguro isama nila si Trillanes para lang wish granted. Oo. Pero nakikinikinita ko kung paano uhulihin si Bato de la Rosa, mga kababayan. Sana man laban, Sana man laban. Oo, yun ang gusto ko eh. Sana man laban para mabaril. Oo. Para maramdaman niya yung mga pinagsasabi niya nung panahon, mga kababayan, na sila yung nasa pwesto. Kaya yabang ay. Okay? So ito naman ang pag-usapan natin.
Ito mga kababayan, ito naman,